Okay, salamat sa mga musika. Naalala natin ngayon ay August, wika ang ating kaya siguro naka-Filipinian ating mga musicians, saka choir. And by the way, salamat sa mga nanood at sumuporta. Last Friday, meron tayong pagtatanghal, isang dula na magigiting na bayani na ginanapan ng ating mga mag-aaral sa Baptist Voice Bible College. Naging napakaganda naman. Ako ay papasalamat. Of course, si Leia, ang ating director. Of course, sa initiative ni na Ma'am Jing sa Christian School. Sana nga, parang may nagtatanong ng part 2, kaya lang wala naman ako alam na part 2. Gustong ulitin kasi napakaganda. Nakakapagpay Pilipino, parang panano mo sina Rizal at sina Bonifacio, parang gusto mo maging, di ba, nationalistic. So maybe we'll do another next time. Okay, ngayong umaga, tayo po'y magpapatuloy sa ating series na ating pinamagatang Growing in Faith. And ito pong Hebrews 11 ang ating pinagkukunan ng aral. At ngayon tayo po ay nasa Hebrews 11 verse 32. I'd like to invite you to stand with me. Tumayo po tayong lahat. Babasahin natin ang isang talata and then tayo po ay mananalangin. Okay? Dito sa verse 32, maraming pangalan ang nakalagay dyan. At kukuha tayo ng isa. Hebrews 11 verse 32, "And what shall I more say? For the time would fail me to tell of Gideon and of Barak and of Samson and of Jephthah, of David also and Samuel and of the prophets." Okay, ang titingnan nating pananampalataya ay pananampalataya ni Gideon. Si Gideon ay isang judge sa Israel, ginamit ng Diyos para magtagumpay sa maraming digmaan sa bayan ng Israel. So tayo po muna ay manalangin, then we will proceed. Let's bow our heads in prayer. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, kami po'y nagagalak sa aming muling pagpapatuloy ng pag-aaral patungkol sa pananampalataya ayon sa mga tao na iyong ginamit, mga harip, mga propeta na nagpakita ng pananampalataya sa kanilang buhay. Ikaw po ang ngayong umaga ang gumawa sa amin upang makita namin ang kahulugan ng mga talatang ito na aming aaralin at kung paano namin ito magagamit sa aming buhay pangkasalukuyan. Salamat po sa aming mga naririto, mga bisita at sa lahat ng aming mga membro. We pray that you will bless the preaching of God's Word. Ikaw po ang magturo sa amin, gumawa sa amin. At kung meron sa amin hindi pa nakakilala kay Kristo, na sila rin po ay iyo pong mabiyayaan ng kaligtasan. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. You may be seated. Ang ating pong title, The Faith of Gideon. Ngayon po ay Recruitment Sunday natin. And so pipihitin ko ng konti patungkol sa paglilingkod. Ang ating character na si Gideon. And pag-usapan din natin ng bahagya ang kanyang pinamalas na pananampalataya. Na kagaya ng sinabi ko, si Gideon ay isang judge na naghari sa Israel. Nung panahon na si Gideon ay hinirang ng Diyos, wala pa silang mga hari. Sa makatuwid, wala sila. Ang pamahalaan nila, tumatakbo ba'y Diyos sa langit, kinakausap yung propeta, sinasabi sa bayan, ganito ang gagawin. And so si Gideon ay isang judge. Nung panahon na siya ay naging judge, ang Israel ay nasadlak sa kasalanan. And merong Diyos-Diyosan nung panahon niya na sinasamba ng mga tao na paboritong sambahin. Ang pangalan ay si Baal. Si Baal ay isang Diyos-Diyosan. Alam mo, ang tao, lahat ng uri ng tao naghahanap ng Diyos. Alam niyo ba yon? So, nung time na yun, hindi na kilala ng Diyos, gumawa sila ng Diyos. So, uukit sila ng Diyos sa bato, sa kahoy. At itong pagkatapos ukitin, sasambahin nila yan.
galit ang Diyos sa ganyan. Kasi yan ay idolatry. And so, hindi natin ginagawa yan. Pero nung panahon ni Gideon, ang Israel ay napunta sa ganyang uri ng kasalanan at yan ay isang bagay na galit ang Diyos. Sa meron kang, kasi ikaw ay kanyang anak, ayaw niya na meron kang ibang mahal. Kasi siya ang ating Diyos na nagmamahal sa atin. Gusto ng Diyos, reciprocal. So, ang ginawa ng Panginoon, nagbigay siya ng judgment. And pinadala niya yung mga Midianites at sila ay nilalabanan, nitong mga Midianites. At napakahirap na panahon ang Israel, ngunit si Gideon ay hinirang ng Diyos para siya ang maging lalaban doon sa mga kalaban. Kasi ang Diyos, bagamat, ganito kasi ang Panginoon, sana nakikita natin, kapag ang kanyang anak ay nagkasala, papaluin niya yan at minsan gagamit siya ng mga hindi ligtas para paluin ang mga ligtas. Pero yung mga hindi ligtas, papaluin din naman ng Diyos yun. Bakit? Kasi ang Diyos ay banal. And that's why kanina pinag-aralan natin sa Sunday School, ang Diyos ay banal. Hindi ibig sabihin, hindi niya papaluin yung mga nagkasala. Di ba? Hindi ang Diyos, okay, ako naman ay mabuti banal, lahat kayo langit, kahit kayo ay nilapastangan ako, pinagpapatay niyo yung aking mga yung bayan ko. Hindi ganoon ang Diyos. And so, si Gideon ay hinirang. Now, kung balik po tayo sa Judges chapter 6. Tayo po ay magbabasa sa chapter 6 saka chapter 7. Pero dito muna tayo sa chapter 6 ng Judges, at ang sabi sa verse 12, nung tinawag ng Panginoon si Gideon, ito ang sabi ng Panginoon. And the angel of the Lord appeared unto him, kay Gideon, and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. Now, ito si Gideon ay napaka-ordinaryong magsasaka. Para tawagin siya ng Diyos na ikaw ay isang magiting at matapang na lalaki, ay parang si Gideon ay nagulat kasi alam niya na siya ay, alam mo yon, he is just nobody. Kaya nagulat si Gideon. Now, and by the way, tayo ay nasa spiritual na digmaan. Kung iisipin nyo, ano bang aplikasyon itong mga digmaan sa Bible? Kasi tayo ay merong spiritual na digmaan. And we need to learn to fight. And the way to win is to fight with faith. Kailangan parating yung pananampalataya. Hindi ang gera natin nadadaan sa patalinuhan, palakasan, padamihan ng armas. Hindi, ang ating battle ay spiritual. Ephesians chapter 6. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers and rulers of darkness in this world. And so, ang digmaan natin ay hindi yung parang may kaharap kang kalaban. Hindi. Tayo, katulad ng bayan ng Diyos, ay marami silang battle na kinakaharap. Tayo maraming spiritual battle. So, ang ating topic ngayong umaga, how do we win the battles? Marami tayong battle eh. Paano tayo magtatagumpay? Marami tayong kalaban. Marami tayong, ito nga ang problema natin. Ang ating kalaban, hindi naman natin nakikita. Si Satan ay hindi natin nakikita. Okay? So, paano natin gagawin? So, ito. Kuha tayo ng idea kay Gideon, paano siya nagtagumpay. Number 1, 4 na bagay. Una, I'd like to say that we should fight with courage. Dapat tayo ay matapang. Ang Diyos ay naghahanap ng mga matatapang na lalaban sa kanyang digmaan. Lahat tayo may mga spiritual battles from tukso to relational o physical. Maraming bagay ang kailangan natin, ang battle na kailangan pagtagumpayan. At gusto ng Diyos, tayo ay maging matapang. Now, punta tayo sa Judges chapter 7, basahin natin ang unang 3 talata, verse 1. Then Jerubbaal, who is Gideon and all the people that were with him, rose up early and pitched beside the well of Harod, so that the host of the Midianites were on the north side of them, by the hill of Moreh in the valley. So nakita natin dito, meron silang kalaban, at ito ay ang mga Midianites, tapos nakita natin si Gideon sa verse 1. Verse number 2, And the Lord said unto Gideon, The people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands, lest
Israel vaunt themselves against me, saying, mine own hand hath saved me. Now, therefore, go to proclaim in the ears of the people, saying, whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from the Mount Gilead, and there return to the people 20 and 2,000, and there remain 10,000. Okay, number 1, pag tayo may laban, kailangan tayo ay maging matapang. Kasi yan ang hinahanap ng Diyos. Na anong nangyari? Meron silang kalaban mga Midianites at sila ay papatayin. Parang yung nangyari ngayon. Papatayin sila kasi sila ay mga Midianites. Now, ang ginawa ni Gideon, tumawag siya ng mga kalalakihan. Sino ang gustong lumaban dito sa mga Midianites? Ipaglalaban natin ating bayan. So, 32,000 ang nag-forward. Okay, lalaban kami. Ang sabi ng Panginoon ganito, Gideon, masyadong marami yan. Verse 2, they are too many. Ayoko na pag kayo nanalo, sabihin nyo, tayo ay magagaling, malalakas. Nagtagumpay tayo kasi magagaling tayo at marami tayo. Ang Panginoon, tandaan po natin, gusto ng Diyos parati ang papuri, hindi sa atin. Gusto ng Diyos, parating siya ang magbigyan ng kapurihan. Kasi sapagkat sa totoo lang, siya ang dahilan ng lahat ng tagumpay natin at lahat ng ating, lahat ng ating lakas, lahat ng ating tagumpay, lahat ng meron tayo. So, ganyan ang ginawa ni Gideon. Sabi niya, okay, yung mga natatakot, baka kayo takot, patayan to ay umuwi na kayo. Ang umuwi ay 22,000, natira 10,000. Okay, nasa digmaan, hindi natin kailangan ang mga duwag. Kasi ang mga duwag, nakakahawa. Di ba? Ay tayo, magmi-mission tayo sa Vietnam. Ay, paso, wag na lang, wala naman tayong pera. Hindi, pag ikay magipaglaban, kailangan matapang ka. Hindi ginagamit ng Panginoon ang mga duwag sa gawain niya. Yung magmi-mission, ano mangyayari sa iyo? Hindi ko alam. May Diyos naman, di ba? Ano mangyayari sa iyo? Ano man nangyari sa akin? Ganon din naman ang ginawa ko. Galing ko US, punta ko dito, nag-start ng gawain. Ano nangyari sa atin? Hindi tayo pwedeng matakot. Kasi hindi pwedeng gamitin ng Diyos ang mga duwag sa kanyang gawain. Hindi ba natin kung ano, di ba? So titingnan natin, sa 2 Timothy chapter 1, verse 7 na lang. Atin yan sabi dito sa 2 Timothy 1:7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Yang takot na yan, hindi galing sa Diyos. Gawa ng, kung meron kang magandang gagawin sa Panginoon, halimbawa, ang battle mo ay pamilya, gusto mong ipaglaban ng pamilya mo, matatakot ka. Ang takot ay espiritu na hindi binigay ng Diyos sa atin. Kung merong ibibigay ang Diyos, yan ay yung kapangyarihan. Diba? Ay sabi niya, love and sound mind. So in any battle, ang kailangan natin, yung mga lalaban na matapang, yung handang lumaban. Bakit? Kasi ang takot ay nakakahawa. Tignan natin sa Deuteronomy chapter 20, verse 8. Kaya pakinggan nyo ito, Deuteronomy 20, verse 8. Ang sabi dito, and the officers shall speak further unto the people, and they shall say, what man is there that is fearful and faint-hearted? Let him go and return unto his house, lest his brethren's heart faint as well as his heart. Sabi dito, sabi ng Panginoon, pauwiin yung mga duwag. Yan ay makakahawa lang sa iba. Matatakot din sila. Pag meron tayong battle na kinakaharap, kailangan maging matapang tayo. After all, kung kasama natin ang Panginoon, ba't ka matatakot? If God be before us, who can be against us? Sabi ni Paul. Kung kasama mo ang Panginoon, ba't ka matatakot? No, matakot ka kung mali ginagawa mo. Pero kasama mo ang Panginoon, hindi ka dapat naalala nyo ba sa Numbers, chapter 13, hindi ko nababasahin, yung 12 spies, sabi ng Panginoon, sakupin nyo ang Canaan. Marami ng Canaanites, marami ng loko, mga killer, terrorist. Ano sabi ng mga Israelites? Panginoon, ay hindi namin kaya.
Kasi ang lalaki pala ng mga tao doon, mga Goliath, mga 9 foot, nakakita ka ba, 9 foot, ang taas na na. Baka hindi pa lulusot sa pintuan na. 9 foot. Ay, hindi natakot itong mga Jew. So, anong ginawa? Pagbalik ng 12, sabi, totoo, ang yaman. In fact, may bit-bit na ubas. Alam niyo yung ubas? Tinuhog sa kahoy, bit-bit ng dalawang lalaki. Isang ano lang ang tawag doon? Isang ganon, isang ganon. yung ubas natin kaganyan eh. Ito, binitbit ng 2 sundalo. Ganon kataba ang lupa sa Israel until now. Alam niyo sa Israel, yung desert, ginawang garden, ganon kagaling ang Israel. At anong ginawa nung 12? Yung 10, ang sabi, hindi natin kaya, para tayong tipaklong sa kanila. Hindi natin kaya. Sabi ng 2, ni Caleb at ni Joshua, hindi, ba't kayo matatakot? Kaya natin yung mga yan. Kasi alam mo kung bakit kaya natin? Sinabi ng Diyos ibibigay sa'yo, tapos hindi mo makukuha. Ay di sinungaling ang Diyos. Hindi naman sinungaling ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, ibibigay yan. Naalala ko tuloy, pagdating ng September, BVBC month tayo, bibigyan emphasis ang Bible School, Christian School. Ang Bible School ay nagsisimula, may mga membro nagsabi, Pastor, wag na nating i-ched yan. Ay di sabi ko ba, teka muna. Siyempre, mga membro yan. Buti na lang, hindi ako nakinig. Alam mo, pag matatakot ka, anong mangyayari sa'yo? O di ngayon, naka-ched na tayo. Ang tagal na, 2008 pa eh. Pati Christian school natin, may tayong government recognition and everything. Ba't tayo matatakot? Di ba? Kung tayo matatakot, magsisimula ba tayo sa communist country ng mission? Hindi tayo nagsimula. Paano na-save si Kiko, si Christy, si Chris, si Paul, si Tim, na-save ang mga yan? Paano sila aakit ng langit kung lahat tayo takot? Abutin sila. Di ba? Kahapon pinag-uusapan namin nung minsan, nung pumunta nga kami, kinatukan kami ng pulis. 1-star jack kahapon, pinagkikwentuhan namin. Buti nakaalis na kami. Ay kami mga pastor, ang laki ng multa, 7 million dong sa peso, magkano yun, 20 mil ata isa. Ang dami namin. Buti nakaalis kami. May mga panganib talaga, pero huwag tayong matakot. Yung takot ay nakakahawa yan. Now, bigyan ko kayo ng 3 bagay, 3 uri ng takot na that causes us to not serve God. Tayo recruitment, we want you to serve God. Now, may mga bagay na natakot na pwedeng magkaroon tayo para hindi tayo maglingkod sa Diyos. Number 1, the fear of the Father or the fear of God. Tingnan niyo po I'm not talking about reverential fear. Talagang tayong lahat dapat meron tayong takot sa Diyos. Yun yung kasi siya ay Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tama yun. But that's not what I'm talking about. Yung Proverbs 9:10, the fear of the Lord, the beginning of wisdom. But the fear of God because of sin. Alam mo, hindi ka maglilingkod sa Panginoon kasi may kasalanan, natatakot tayo sa Diyos kasi may kasalanan tayo alam mo, siguro iniisip natin, paano maglilingkod sa Panginoon? Hindi, pagsisihan mo ang kasalanan, mahirap ba yun? Ang Diyos ay mapagpatawad. Napaka-basic yan. Naalala niyo si Adan? Anong sabi ni Adan? Genesis 3, 9, 10. Sabi ng Panginoon, Adam, where art thou? Anong sagot ni Adan? Sabi niya, Lord, I heard thy voice and I was afraid. Nagtago ako, natakot. Ba't ka natatakot? Nagkasala ka Di ba? Nagkasala ka kasi, Adan, kaya ka natatakot. Yang takot na yan sa Diyos, bunga ng ating kasalanan. Talagang talagang magpapalayo sa atin sa gawain ng Panginoon. Madali naman ang solution yan, humingi ng tawad. Kasi lahat naman tayo nagkamali, humingi ng tawad. Yung naalala sa Matthew 25, yung nagbigay ang amo ng talent, 5, 2, 1. Yung 5 kinalakal, kumita ng 5. Thou good and faithful servant, sabi ng Diyos. Yung 2 na talent, kinalakal, kumita ng 2. Oh, thou good and faithful servant. Yung 1 talent, natakot.
kaya walang ginawa. Alam mo, pag natakot ka, wala kang gagawin. Takot ka eh. Di ba? Naalala niyo sa high school natin, nung mga suntukan nung araw, nung high school, suntukan tayo. Yung iba naman magaling lang manood ng suntukan, ano? Hindi naman nakakipagbanatan. Pero natatakot tayo, kaya ayaw nating sumali. Mga kapatid, ba't tayo matatakot sa Diyos? Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mahabagin. Kahit tayo makasalanan, ang Diyos ay handa tayong patawarin, kaya nga tayo pwedeng maligtas. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Nung tayo'y nasa kasalanan pa lang, hindi pa tayo Kristiyano, minahal na tayo ng Diyos. Binigay na niya si Kristo. Hindi pa nga tayo sinisilang nung si Kristo ay nagbayad ng kasalanan natin. So, ang pag-ibig ng Diyos, huwag nating pagdudahan yan. Mahal tayo ng Panginoon. Kung tayo'y, man ang kasalanan na gawa, merong 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, ang kasalanan, yan ay automatic kasatay tao. Pero ang Diyos ay nagpapatawad. Kaya kung hindi ka pa naliligtas, tandaan mo, hindi sapagkat ang Diyos ay hindi ka nais patawarin, hindi ka naligtas sapagkat hindi mo tinanggap ang kanyang pag-ibig na inaalok sa'yo. Kasi gusto ko niyang iligtas ka eh. Ngayon, ba't ayaw mo? Gusto mo sa kasalanan, bahala ka. Pero ang Diyos ay nais magligtas. Pangalawa, the fear of failure. Alam nyo, ang ilan sa atin, pwede naman kayong mag-choir. Ba't di kayo nagwa-choir? Natatakot kayo o kaya, natatakot ka magturo, baka hindi magtagumpay. Natatakot ka mag-preach, baka walang makinig. Natatakot ka mag-witness, baka ka mapahiya. Ba't ka matatakot? Ano gagawin mo sa buhay? Manonood. Manonood lang tayo, manonood ng kung ano-ano, di ba? Hindi. Huwag kang matakot sa failure. At saka, alam mo nyo, paano tayo natututo? Sa pagkakamali. Okay lang magkamali, kasi kung meron tayong matututunan, yan ay sa pagkakamali natin. So kung nagkamali ka, okay lang yun. Anong gagawin mo? Tapos na ba ang buhay? Hindi. Huwag tayong matakot magkamali. Okay, isa pa, fear of the future. Ano kayo mangyayari? Ewan ko. Pero, anong mangyayari? Dapat magpatayo na kayo ng bahay, natatakot kayo, baka hindi nyo compute nyo, kaya nyo bang mortgage, kaya nyo bang ganyan, natatakot magbumili ng lupa, natatakot magbenta ng lupa, baka tayo mabarat dito sa, lahat na kinatakutan, hindi ko alam kung ano mangyayari sa future. Pero hindi ka maaaring gamitin ng Diyos na puro takot ang kayang ibigay sa Diyos. Paano ka gagamitin? Di ba? Paano tayo magre-recruit kung ang recruit natin lahat ay takot? Di ba? Kung kayo ay membro, wala kayong ministry, maghanap kayo. Kasi anong ginagawa nyo? Di ba? Di ba? Parang bayanihan yan eh. Lahat tayo bumuhat. Huwag kayong nakasabit. Di ba? Hindi maganda yan. So huwag tayong matatakot. Sapagkat, alam niyo, sabi sa Ecclesiastes 11 verse 4, may maganda sinabi doon si Haring Solomon. Ecclesiastes 11:4, He that observeth the wind shall not sow, and he that regardeth the clouds shall not reap. Kapag ikaw ay magsasaka, at titingnan mo parati ang takbo ng ulan at hangin at kung ano paman, hindi ka magtatanim, ay malakas ang hangin, sayang ang mga binhi. Tapos kinabukasan, tingnan na ulan, baka bumaha. Kailangan magtatanim. Pag hindi ka nagtanim, wala kang aanihin. And that is why marami ang natatalo sa digmaan sapagkat sila'y takot lumaban. Hindi ka magagamit ng Diyos kung takot ka. Tama, magnegosyo ka. Alam mo, nakatakot magnegosyo. Pag ikay nagnegosyo ng pangmalakihan di ba? Pwede kang matalo ng malakihan din. Pero, ganun yun Ganun talaga yun Kung wala kang gagawin, walang mangyayari. So, ang Panginoon, ayaw niya ang mga duwag sa kanyang gawain. Huwag tayong maduwag. Si Gideon, di ba, kahit yun ay ganoon, naniwala siya. Panginoon, okay, sige, tuloy. Okay, pangalawa,
you need to learn to fight with commitment. Pag ikaw ay lalaban sa gawain ng Diyos, kailangan mo ng commitment. Ito naman, yung tandaan nyo yun, 10,000 nang natira. 10,000 ang natira. Di pinainom. Baka may picture tayo dyan, pakita nyo lang. Yung uminom sila ng tubig. Ito, babasahin ko sa inyo. Punta tayo sa Judges chapter 7, tama yung picture na yan. May papakita tayo. Basahin muna natin. Chapter 7, verse 4. And the Lord said unto Gideon, the people are yet too many. Kasi 10,000 eh. Bring them down unto the water, and I will try them for thee there. And it shall be that of whom I say unto thee, this shall go with thee, the same shall go with thee. Okay, verse 5, so he brought down the people to the water, and the Lord said to Gideon, everyone that lappeth of the water with his tongue as a dog lappeth, him shall thou set by himself. Likewise, everyone that boweth down upon his knees to drink. Okay, in other words, nung sila ay, sabi ng Panginoon, dadalhin ko sila sa tubig, titingnan ko paano sila iinom. Yung uminom na nandito sa kanan, tama. Mali pala. Mali ang pag-inom niya. Kasi kung iinom ka ng ganyan, kasi bakit siya uminom ng ganyan? Wala siyang iniisip kundi ang kanyang sarili. Basta ako iuhaw, ako iinom. Yung isa naman nasa kaliwa, uminom siya, sinalok niya ang tubig kasi maraming kalaban. By the way, hindi natin binasa. Ang Midianites ay parang mga tipaklong na nakakalat doon sa valley. Talagang, nakakita kayo ng sine na puro sundalong, siyempre AI, puro sundalo na lumusob. Yung gano'n kadami. Ngayon, siyempre nakakalat ang kalaban. Siyempre, baka mamaya umiinom ka ng tubig, darating yung kalaban, yari ka. Kasi hindi ka pwedeng careless. Now, sinabi natin committed kasi yung mga taong committed sa battle, hindi sila careless. Iinom sila pero nag-iingat sila kasi may commitment sila dun sa battle na yun. So yung 300 ay naging maingat. Sumalok ng tubig, dinala sa bibig at uminom. Kasi para kung darating yung kalaban, kita nila na paparating. So sa 10,000, 9,700 ay wala pala namang pakialam. Ay sabi ng Panginoon, pauwiin na ang mga iyan. Sa gawain ng Panginoon, you have to be committed. Alam mo yung, hindi ka careless, parang, minsan a-attend ka ng choir, minsan hindi ka attend ng choir, minsan na-attend, minsan hindi. Careless ka wala kang commitment. Alam mo, sa media, kailangan ng media, Sabado, minsan nandun ka, minsan wala. Paano tayo magtatagumpay? Anong commitment meron tayo? Hindi useful sa gawain ng Diyos yung mga ganun eh. Kung ayaw nyo, di wag. Di ba? Sa Panginoon, kung kayo'y careless, umuwi na kayo. Kung wala kayong pakialam, hindi ko kayo kailangan. Parang ganun sabi ng Panginoon eh. Di ba? So itong 300, maingat. Pero yung 9,700, walang pakialam at hindi magagamit ng Diyos ang mga taong walang commitment. Ang iniisip lang nila, ako'y iinom, kahit anong mangyari sa paligid, basta ako'y iinom. Yun lang. In other words, una ang sarili, bago ang Diyos. Listen, hindi ganun eh. Tinawag tayo ng Diyos bilang maging sundalo. Ang sundalo, sabi ni Paul, we need to learn to endure hardness as a soldier of Jesus Christ. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 2. Tayo yung mga sundalo ni Kristo, tayo mga Kristiyano. Hindi tayo malalambot, hindi tayo may commitment. And if we are not committed, na unahin sa battle ang Panginoon, matatalo tayo sa battle. Sa ating pakikipaglaban, dito sa ministry ng Panginoon, ang number 1 dito ay Panginoon, hindi kung sino man. Number 1 ay Panginoon. Committed tayo, maingat tayo, parati nating tinatas ang Panginoon at nag-iingat. Para tayong manalo, kailangan ganon. God cannot use you if you are not committed. Marami ng hindi committed na Kristiyano, mamasyal kayo sa maraming simba, napakadami na niyan. Hindi yun ang kailangan at hinahanap natin. And if you remember, again,
Recruitment Sunday, maghanap kayo man ang gagawin. Hindi kayo bahagi ng katawan for nothing. Kung kayo kamay, kamay. Kung paa, pato, di ba? Ganun ang church, di ba? Tinuturo ko sa Ekle 1, ang simbahan ay parang katawan. Kanya-kanyang bahagi. And yun ang pinapakita ng Panginoon. Di ba? So 300 soldiers were committed to the battle. And so una, kailangan natin ng tapang, courage. Pangalawa, commitment. Yung hindi tayo careless. Pangatlo, kailangan natin confidence. Kung tayo ilalaban, kailangan tayo ay, may confidence. Now, kung babasahin natin sa chapter 7, verse 9, yan ay 9 ang simula. Ito ang nangyari. And verse 9, and it came to pass the same night that the Lord said unto him, okay, 300 na sila, 300 na. So sabi ng Panginoon, arise, get thee down unto the host, for I have delivered it into thine hand. Yung host ay army. Hindi yun hindi yun kumbaga host ng party o kung ano man. Yan ay army. Ay sabi niya, padadaling kita doon sa army. But if thou fear not to go down, go thou with Purah, thy servant, down to the host, and thou shalt hear what they say, and afterward shall thine hands be strengthened to go down unto the host. O ganito nangyari, shortcut ko na lang. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay may agam-agam, ipapakita ko sa iyo, pumunta ka doon sa kampo ng Midianites. Ay di ngayon, nag-spy siya. Pumunta siya doon sa kampo ng mga Midianites. Habang siya'y naroon, narinig niya, may dalawang Midianite na sundalo nag-uusap. Sabi nung isa, Brad, ako'y nanaginip. Sa aking panaginip, merong loaf of barley, tinapay, na bumagsak at nawasak yung kampo ng ating Midianites. Ano kaya yun? Sabi nung isa, alam ko yan. Yan ay si Gideon. Tatalunin tayo ng mga yan. Si Gideon, nakikinig. Tapos nakita niya, nag-uusap. Yun ang narinig niya. So ipaliwanag ko, ang barley ay ang pinakamurang tinapay na pwedeng bilhin. Ito'y pagkain ng mahirap. Now, si Gideon, yung barley. Di ba si Gideon, parang bumagsak yung tinapay, nawasak yung mga tent nila. Si Gideon yung barley. Bakit si Gideon yung barley? Sapagkat si Gideon ay mahirap. Si Gideon ay, sabi niya sa Judges 6:15, sabi niya, ako valiant, mighty man of valor. Sabi niya, ang pamilya ko mahirap lang eh. Sino ba naman kami? Di ba, sabi ni Gideon, sino ba kami? Kami ay mahirap lang. Pero, alam mo, sa digmaan, kailangan mo yung tapang, yung confidence, yung nakakatiyak ka, kailangan yun eh. Now, ang sinasabi ng Panginoon kay Gideon, maaring ikaw ay katulad ng isang barley bread. Ikaw ay mahirap, pero ikaw ang gusto kong gamitin. Now, sa gawain ng Panginoon, hindi ng Panginoon ginagamit yung mga sikat. Kasi yung mga sikat, mahirap ang mahirap kausap yan. Yung mga mayayaman, yung mga hindi gano'n. Sa gawain ng Panginoon, hindi yun ang kanyang hinahanap. Siyempre, mayayaman din naman sina Abraham, pero ang sinasabi ng Panginoon, God can use any one of us. Kung si Gideon nga, na larawan niya isang murang tinapay na bumagsak doon sa mga nagiba ang kampo ng mga Midianites. Ganon din tayo. We're nobody. Hindi naman tayong mga taong kilala sa lipunan. Pero ang Diyos ba, kung ikaw ay matalino, ikaw ay doktor, ikaw ay abogado, kaya ka gagamitin? Hindi ganon ang Diyos eh. Hindi ganon ang Panginoon. Now, si Gideon, sabi sa Judges 6:34, the Spirit of the Lord came upon Gideon. Si Gideon ay naging Gideon sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay lumipat sa kanya. Ano mo dapat malaman natin? Sa gawain ng Panginoon, hindi pagalingan. Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos ay
pumunta doon sa tao na gusto niyang gamitin at gamitin tayo. Ngayon, siyempre tayo, huwag ka mag-alala kung ikaw ako naman, hindi man ako nakatapos ng kolehiyo, hindi man ako nakatapos pag-aaral, ako naman ay wala man akong pera, hindi yun kailangan ng Diyos. Ang Diyos kayang gamitin ang sino man sa atin. Anybody, because Diyos naman ang gumagawa, hindi naman ang tao. Kaya nga sa Judges, yung Espiritu ng Diyos ay sabi, the Spirit of the Lord came upon Gideon at si Gideon ay naging magiting. So ganun din tayo mga kapatid. Hindi kailangan, kung magkakwar ka, hindi kailangan ikaw ay talaga namang ikaw ay pang-opera, di ba, opera singer. Hindi naman eh. Huwag ka lang sintonado, mag-instrument ka na lang. Halimbawa lang yun. Pero hindi tayo, huwag kang mag-alala. Hindi tayo, ano sabi ng Panginoon? Tandaan niyo yung talata. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Yun ang susi. Christ lives in you. Marami kang magagawa. Kasi si Kristo ang gagawa sa iyo nasa iyo siya eh. So, kung tayo na kay Kristo, marami tayong magawa. Now, it was just a regular barley. Pero nagamit ng Diyos yung regular na Gideon para magtagumpay sa digmaan. So, anong kailangan natin? Confidence. Huwag kang matakot. Kasi hindi ikaw ang Diyos. Anong sabi sa 1 Corinthians 1:27? God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. Pinili ng Diyos ang mga pangkaraniwang bagay para hiyain ang mga yung mga marurunong. So ano ang sikreto ng sagawain? It's not our ability, but it is our availability. Sa totoo lang, maraming hindi nagagamit ng Diyos kaya hindi available eh. Okay, mag-choir. Hindi ako magpa-practice ng choir. Well, bahala ka. Sabi ko doon sa ibang mga men, di ko kayo magpagamit. Kunin ng Diyos ang talent nyo. Kasi yun ang ginawa sa Matthew 25. Okay, kukunin ko yung 1 talent, ibibigay ko doon sa may 10. Kaya nyo magpagamit. Ay, sige. Ay, sinong, di ba? You cannot, ang Diyos kasi hindi naman natatakot sa kung ano pa man eh. But that's the secret. It's not our scholarship. It's our relationship with the Lord. Kung tayo ay, kaya tayo, wala sa ating hindi mahalaga, magaling ka, hindi ka magaling. Ang dyan, magpapagamit ka ba? Kung magpapagamit ka, di gagamitin ka. Anyway, ikaw lang naman, ang piano, walang galing yan kung hindi yung gagamit niyan. Pag ang gumamit yan ay magaling magpiano, ay magandang piano yan. Pero, di ba? So, hindi, ang dyan ay, it's not who you know, but who you are. You are a child of God. Hindi ka kinakailangan maging kung sino ka man eh. If God can use Gideon, ito patay ha, if God can use an ordinary barley bread, Gideon, God can use you. And God can use me. And God can use all of us. Kasi tayo naman, simple lang naman tayo. Diba? Dapat yun ang confidence. Sa gawain ng Panginoon, sa battle ng ating buhay, dapat may tiwala ka, di ba? Hindi mo kaya, pero kaya mo yan. Okay, dito tayo magwawakas. Fight with compliance. Now, the battle is won by obedience. Alam mo, pag sabi ng Panginoon, okay, magdala ng mga ilawan. Sino naman ang lumaban sa labanan? Ang dala ay mga jar na may ilaw at trumpet. Lalaban ka sa music, may concert ba yan or what? Hindi, patayan to. Ba't ang dala niyo yung trumpet? Di ba? Parang trumpet. May concert, ay wala. Alam mo, minsan ang Diyos, mahirap talagang sundin minsan. Sabi naman, ganito ang gawin mo. Parang it doesn't sound right eh. Now, tingnan niyo po dito basahin natin, Judges 15, Judges 7, verse 15 naman. Sabi dito, and it was so. When Gideon heard the telling of the dream and the interpretation, that he worshipped
and returned unto the host of Israel and said, Arise, for the Lord that delivered into your hand the host of the Midian. And he divided the 300 men into 3 companies. 3 grupo, tigo 100. And he put a trumpet in every man's hand with empty pitcher and lamps within the pitcher. Okay. In other words, ang dala nila sa isang kamay, hindi ko kanan ba o kaliwa, yung isa ay trumpet, yung isa ay para bagang yung ang tawag ng pitcher, para bagang yung parang ilawan. Ang ilaw ay nasa loob, hindi pa nga nababasag babasagin yun At the right moment, babasagin mo, lalabas ang liwanag, and then you will sound the trumpet. Yun ang instruction. Now, kung ikaw ay lalaban sa digmaan, ang dala mo, M14, kami nakagamit na ng M14 sa gawa natin mga kaibigan sa kampo, ay talagang pag tinama ko ng isang bala, ay talagang talsika. Ang lalaki na ba? Pag ikay lalaban sa battle, ang dala mo M14, granada, ay kumari, atomic bomb Pero ang dala nila ay trumpet. That is why minsan, in fighting battles, ang kailangan dyan obedience. Sabi ng Panginoon, at alam mo, kung saan mo na nakikita ang kalooban ng Diyos? Sa panalangin. Pag nagpe-pray tayo, alam niyo pa po yan, pag kayo nagpe-pray, alamin niyo ang direksyon na binibigay ng Diyos. Kasi ang Diyos, pag nag-pray ka, bibigyan ka ng direksyon. Because yun ang sabi sa panalangin, Thy will be done. Thy kingdom come, Thy will be done. When we pray, we are actually seeking the will of God. We're not imposing our own will, but we are seeking the will of God in our prayers. Baka mamaya ng topic ko Pero, so, ang dala nila ay pitcher, oil, lamps, and trumpet. Now, anong lesson dyan? Okay, ito tanong. Gusto nyo bang lumago sa pananampalataya? Alam niyo dapat nyo gawin? Magbasa kayo ng Bible at maniwala kayo sa nabasa nyo. Kasi alam nyo, ano ba ang salita ng Diyos? Hindi ba sabi ng Panginoon, itong gawin nyo. O ano ba yun? Sa ngayon, ano yun? Word of God. Saka siyempre, yung will ng Panginoon, pag kinakausap ka, sabi sa'yo, halimbawa sabi sa'yo, ikaw, mag-mission ka. O ikaw, mag-full-time ka sa Christian school. O ikaw, magturo ka sa Bible school. Kung ano pa man. Ngayon, ang mga bagay na yan, kung gusto nating lumago, kasi faith cometh by hearing parate. Di ba? Yan ay Romans 10:17. Constant. Ang pananampalatay lumalago sa pakikinig at ng salita ng Diyos. Kung gusto nating lumago, you need to comply. Basahin mo sinasabi at comply. Obey. At ikaw ay lalago at ikaw ay magtatagumpay. Ngayon, it does not make sense. If it does not make sense, it doesn't mean nonsense. Ang Panginoon, halimbawa sabi ng Bible, mahalin mo yung kaaway mo. At sabi, paano ko mamahalin yung kaaway ko nga? Doesn't make sense. I know. Pero if you want to grow in your faith, basahin mo to at sundin mo. Pag hindi, kasi hindi mo nagkakamali yan Bakit? Diyos ang sumulat At saka time and time again, napatunayan na yan. So ang ating pakipaglaban ay pagsunod sa sinabi ng Diyos. Sabi ng Panginoon, magdala ka ng ganyan. Di magdala ka. Hindi tayo mapapahamak. Now, only we need to obey the Lord no matter how ridiculous. Yun ang aking last point. Kahit nakakatawa, nakakapagtaka, ang trabaho natin hindi ipaliwanag ang sinabi ng Diyos o hindi unawain kung hindi tanggapin. Minsan hindi mo mauunawaan So, magwakas tayo sa verse 18. Ano nangyari sa verse 18? Judges 7, verse 18, When I blow with the trumpet, I and all that are with me, then blow ye the trumpet also on every side of all the camp, and say, the sword of the Lord and of Gideon. So, ganun nga kanilang ginawa. In other words, sila ay at a 300, umikot sila doon sa kampo ng Midianites. 300 sila Ang kalaban nila, alam nyo kung ilan? 120,000. Sila'y 300. Can you imagine? Hindi ba parang suicide yon? Ngayon, at the right moment, binasag nila yung picture, tapos nagliwanag yung kanilang dalang liwanag, tapos sila'y nag-blast ng trumpet.
Ang trumpet, yan ay testimony. At sabi na, ang trumpet at liwanag, it speaks of our testimony. Ang trumpet, it speaks of what we say. Ang liwanag, it speaks of what we do. So, nung time na sila ay lumaban, yun ang parang sila, kumbaga, kung isipin natin, parang nagbigay sila ng testimony and parehas kailangan mangyari, And yung picture stands for our lives. Kailangan tayo, in other words, ganito yan Alam mo ang ginagamit ng Panginoon, yung mga broken, kailangan ikaw ay mabroken, mabasag. Tayo, di ba sabi natin, yung mga basag, tinatapon na natin ang Diyos, yung basag, nire-repair. Ginagamit muli. So tayo ay, marami pa ito actually, kung ating aralin, dapat hindi natin tinapos Pero saan ang pananampalataya ni Gideon nakikita? Kasi sinunod niya ang Panginoon. Siya ay isang tao na napaka-ordinaryo. Siya ay mahirap na magsasaka. Pero tinawag siya ng Diyos at ginamit siya at pinakita niya yung tiwala sa Panginoon sapagkat lahat ng sinabi ng Diyos, yun ang kanyang ginawa. Lumaban sila sa digmaan, dala niya ay mga musical instrument. Siguro pinagtatawanan sila ng mga kalaban. Pero sabi ng Diyos hindi siya natakot, lumaban sila at nagtagumpay. And that is where I see the faith of Gideon. No, si Gideon ay matapang, si Gideon ay nakinig, maaring di ko alam kung siya ba ay, siguro iniisip rin niya, paano kami mananalo sa ganitong paraan. Pero naniwala siya. At yun ang importante. So sa gawain ng Panginoon, marami tayong battles. Sa ating pamilya may battles, spiritual battles. Paano magtatagumpay? Kailangan matapang ka. Kailangan lumabang ka. Kailangan matapang ka, huwag ka matakot. Yun ang kaunahan. Pangalawa, kailangan committed ka. Yung ibig sabihin, hindi lang, ang laban ay tuloy-tuloy So kailangan committed ka, huwag tayong maging careless. Kung ikaw ay magpa-participate sa ministry, maging committed ka. Kasi hindi ka mananalo ng, pasulpot-sulpot lang. Tapos yung confidence, kung ikaw ay nilagay ng Panginoon sa ministry, huwag kang matakot. Gawin mo lang yun. At basta, gawin mo lang. Kahit ikaw ay background mo, it doesn't matter. Kasi ang Diyos ang gagawa sa atin. At huli, kailangan natin pag lumaban, merong pagsunod. Comply. Bakit ganon? It doesn't matter. Hindi ko maintindihan kahit na. Kasi ganon ang Panginoon. Okay? So anong faith ni Joshua? He was willing to believe God even though it really sometimes parang walang sense. Pero nakinig si Joshua at sila ay nagtagumpay. Ganon din tayo magtatagumpay. Kailangan ng mga bagay na yan. Pag may battle ka, yan dapat gawin natin. Okay, tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Let's all stand. Tayo po'y tumungo at pumikit. Manalangin tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat ngayong umaga sapagkat ang buhay ni Gideon ay isang naging magandang halimbawa sa bawat isa sa amin, sa aming paglilingkod, sa aming pong pagharap sa iba't ibang uri ng laban sa aming buhay. Maraming bagay sa aming na kinakaharap ay mga espiritual na laban. At tulungan mo kami magtagumpay by being courageous, pagiging matapang, pagiging committed, sa aming pagiging confident at walang takot at sa aming pong sa magitan ng aming pagsunod sa iyo pong mga tagubilin at tigit sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, ngayong umaga, sino man ang may mga battles na pinagdaraanan, help them, Lord, to trust you at alisin po ang takot sa kanilang puso. Bagkos maging matapang, harapin ang mga laban na ito. At ganoon din naman sa church namin, anuman Panginoon ang mga decisions sa paglilingkod in the ministry, I pray Lord that you will also speak to hearts. Pagpalay mo po sa aming mga bisita, sino man ang wala pang kaligtasan, wala pa kay Kristo, tulungan mo na sila po ay maabot ng iyong biyaya at sila po ay makakilala kay Jesus, tanggapin siya sa kanilang puso bilang sariling tagapagligtas, buhat sa kasalanan. Salamat Panginoon sa iyong salita. Muli, pagpalay mo po ang aming invitation. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.
Habang lahat ay nakatungo, nakapikit ngayong umaga, if you'd like to come for prayer, tayo po ay maraming battle sa buhay at para tayo magtagumpay, kailangan gawin natin ang mga ang katapangan ng isang kawal, commitment ng isang kawal. Kailangan tayo maging confident na we are on the side of the Lord. And dapat tayo ay gawin lang natin kung anong sinasabi ng Panginoon. Marahil hindi natin lahat nauunawaan ang sinasabi sa atin, ngunit mahalaga matagpuan natin ang kalooban ng Diyos. Whether it is sa panalangin, sa pag-aaral ng Biblia, ngunit meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin. Huwag tayong matakot na lumapit sa Kanya. Siya ay Diyos na mapagpatawad. Alam niya na tayo ay mahina, tayo ay marupok. Alam niya na tayo makasalanan din. And gusto ng Panginoon, kung ano man ang ating mga pagkakasala, ay mailapit natin sa Kanya sa panalangin. Kung hindi ka pa naliligtas, nawa ngayong umaga, makilala mo si Kristo. Sapagkat ang pagkakilala kay Kristo ay ang pagtalikod sa kasalanan. Talikuran ng kasalanan at manampalataya na si Kristo ay ipinako sa krus ng Kalbaryo upang siya ay maging tagapagbayad natin sa ating mga nagawang kasalanan. Ang ngayong umaga, habang lahat po ay nakatungo, nakapikit, tayo po lahat ay patuloy na manalangin.